Bombo Marlene. I-check may part po, karamihan po doon sa mga miyembro o yung mga dating rebelde at saka dating terorista, nasa murang taong gulang pa mga bata pa. May mga ino-offer po ba kayong scholarship grant para sa kanila? Meron tayong mga tinatawag na educational assistance. Kung kinakailangan nila ng scholarship, i-refer natin sila sa DepEd o kaya sa Commission on Higher Education o kaya sa TESDA kung kinakailangan pa nila ng mga skills training. Pero ang educational assistance ay isang pangunahing programa na ibinibigay ng DSWD kahit kanino man. So kabilang na rito yung mga former rebels. Ang kagandahan nitong programa ng DSWD ay hindi lamang tayo nagbibigay ng mga cash assistance, financial assistance o mga material na tulong. Tayo ngayon ay bumubuo din ng tinatawag ng psychosocial assistance o yung psychosocial case management kung saan ito po ay counseling session o kaya proseso ng counseling upang magkaroon tayo ng de-radicalization at reintegration sa ating mga sumusukong dating rebelde. So, bukod sa mga financial at material assistance, meron tayong psychosocial case management na ipapasailalim sila upang magtuloy-tuloy yung kanilang de-radicalization at reintegration sa kanilang mga community. So, magkaasibat ang programa ng DSWD, material, financial assistance at ang psychosocial case management para sa kanila. Hindi naman din ako yung second line update po, pahingin po doon sa ipinapatayo po ninyo ng mga paaralan para naman po doon sa mga indigenous people. Tumutulong kami sa pagpapatayo ng mga indigenous peoples natin. Sa aking programa, under the Pamana o Kalagi, meron kaming mga sub-infrastructure. Nagpapatayo kami ng mga infrastruktura, kabilang na ang mga eskwelahan at mga tulay, mga tribal halls para sa ating mga indigenous people. So may mga nakalaan tayo po this year para sa kanila. Alright. Sir, one last point na lang po on my part. Nabanggit po ninyo kanina yung payapa at masaganang pamayanan Modified Shelter Assistance Program po ng ahensya ninyo na Department of Social Welfare and Development. May data sa po ba kayo kung ilan na po ba yung natulungan at nabigyan po ito? Sa kasalukuyan ngayon ay hindi ko hawak yung data, but recently ay nag-turn over tayo ng Modified Shelter Assistance under the Pamana program. Nagbigay tayo ng 50 units, nag-turn over tayo dahil natapos na doon sa Sirawai at 50 shelter units naman sa Tungawan. At dadagdagan natin ito ng 50 sa Tungawan at 150 naman sa Sirawai sa taong ito. Noong mga nakaraang taon ay nagbigay na rin tayo ng mga 200 sa naturang bayan kagaya ng Tungawan at Sirawai. At ngayon ay inaasahan natin matatapos din this year ang ating mga Modified Shelter Assistance Program sa Subuco at sisimulan din natin sa Siocon. Lahat ito ay nasa Zamboanga Peninsula. Undersecretary, alam ko na napaka-busy ng inyong schedule at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa interview na ito. Maraming salamat po at magandang umaga. Mga kabonggo at consternation, nakapanayam natin walang iba ang Undersecretary ng Department of Social Welfare and Development, si Yusek Alan Tanhusay. Sa pagkakataong ito, mga kabonggo at consternation, dumako na tayo sa mga balitang tinitukan ng ating mga kasamahan sa probinsya. Ito hong si First Lady Lisa Araneta Marcos at si House Speaker Martin Romualdez. Pinangunahan ho itong groundbreaking ng 15 palapag na medical tower dyan sa may Iloilo City. May buong detalye ang Bombo Radyo Iloilo. Pinangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez ang groundbreaking ceremony ng 15-story Medical Arts and Multi-Specialty Tower sa West Visayas State University Medical Center, Iloilo City.
Maliban dito, dumalo rin ang iba pa mga opisyal ng pamahalaan. Sa mensahe ni Speaker Romualdez, sinabi ito ng nasabing proyekto ay bunga ng pagsusumikap ng administrasyon na mabigyan ng maayos na proyektong pangkalusugan. Napaglalaman na sa College of Law ng West Visayas State University nagtuturo si First Lady Marcos. Ang pagbisita ng unang ginang sa lungsod ay sa gitna ng kumakalat na may impormasyon sa posibleng pagtakbo nito sa Iloilo City sa pagkakongresista. Indeed, Iloilo being first of we all know that the historical importance and vitality is being supported. We recognize your history. We see your presence, and we know that you have the future of the Philippines well in hand, and that's why we are all here for you. And we'd like to thank all of the stakeholders, all of you notable Ilonggos who have set the pace, you have set the tone, you have set the bar very high for other Filipinos. Si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Para sa Bumbo Network News, ito si Bumbo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio! Bumbo! Samantala, ang bayan ng Apari halos walang nakita o makitang tao na lumalabas sa kanilang mga tahanan dahil yan sa panahon ng tag-init. May pagulat ang Bumbo Radio Kagagaraw. Halos wala ko man makitang tao na lumalabas sa kanilang mga bahay sa bayan ng Apari, bunsod ng napakainit na panahon. Sinabi ni Marilu Kabawatan ng Public Information Officer ng Local Government Series ng Apari na mas pinipili ng mga residente na manatili na lamang sa kanilang mga bahay o sa mga lugar